Okay, so good morning guys. Update sa ating area. Walang ulan. No? So wala na namang ulan. Tagal na. Ano na? 10 days. No? So tapos update sa sitaw after ilang days. Ngayon ay Sunday. Supposedly kahapon tayo mag-update nito guys. Tapos napaka-busy natin. No? So hindi tayo nakapag-update. So ito yung update after ng 8 days after tayo first abono. No? So again may gaway-gaway na, kumakapit na yung iba at 14 days. No? So again dito yung mga first dahon kinagat ng mga leaf miner, ayan, kalawang na. Okay lang yan. No? So yan, gumagapang na sa ating tips, another tips dito sa pagtatanim ng sitaw. So wala ka nang gagawin pag yung balag mo ay yung dating vines ng ampalaya. Kusang gagapang at gagapang sila. Of course may hindi makagapang yan. So gagawin mo, alalayan mo lang habang humahaba na sila. No? Yan, kapit ka dyan. So may gaway-gaway na. Again, uhaw. Kasi after tayo nag-drench, walang ulan. No? So tapos dito kasi di na tayo nag-dilig after mag-drench. Di kaya. Best pa rin yun. No? Tapos maliban dyan, good thing is kasi kahapon tanim tayo ng upo. No? So ito ay relay cropping. Yung basal na ipot mix, may mga upo yan. Ano na yung pagtanim, dapat nakalabas yung dulo. Manipis lang. No, tapos yung nauna natin guys, ito na, lumalabas na. Kita natin dito sa taas. No, so itong nauna ay lumalabas na. Yan yung upo. No? So ito ay relay cropping, upo, and sitaw. No? So again, di natin tinuloy yung pagtanim ng mais kasi doon tayo nagpo-focus doon sa mga income generating na mga tanim. No? So again, distance dito guys, 2 to 3 meters. Doon sa baba may mga 4 meters pa. Tapos tig-isang seeds lang ng upo. Variety ng upo na Yumi F1. Tapos yung sitaw natin ay Star Premium F1. Yan, may pinutol, kinagat ng uod. Ito yung uod, putulin. Ito yung mahirap dito guys, grabe ng damo dito sa dating ampalaya beds. Di rin kaya mag-mulch kasi di natin kaya diligan, no? Tapos grabe yung uod dito sa dating ampalaya beds. Kailangan mo talagang dikitan ng pag-spray, no? So may mga upo na katabi. So relay cropping or crop raising natin, no? So dito iba, dati sitaw at saka siling panigang. So ngayon upo at saka sitaw, no? So dito guys, kung mapansin nyo, bakit di ko sana dito sa gitna yung upo, no? Para gaganon. So ginawa natin dito na tayo naglagay ng mga buto dito sa tabi lang ng sitaw.
kasi sa atin is dito na natin sila pagapangin para wala na yung wala na yung less na yung labor cost natin, no? Kasi pag dyan sa gitna maglagay pa tayo ng itali pa natin, patayo tayo ng kahoy dyan, so laking abala na, no? Considering nagtipid tayo sa tao, tipid tayo sa oras, no? Kaya pati itong mga sitaw natin, mangyari niyan, gaganunin ko lang yan, pahihigain para dyan. So another tips, pwede na yan bangila ng bagal. Yan, dadapa na yan dyan, hindi ka na magtali, ayan, para mapunta doon. Bati na yan, dapat ganun lang, no? Kuha ka lang ng bagal, dyan, ikaw dyan ka, hihiga na yan dyan, kasi yung sitaw hahanap at hahanap talaga yan ng kagapangan nila, no? So uhaw na uhaw, yung mapansin nyo malayo yung main dulo niya, no? So yan yung upo, yan, no? So sa nauna natin sa pagtanim, mostly ay lumabas na, no? So yan, kasibol, yan yung upo. Mas manipis kasi yung dahon sa upo. Tapos itong mga ampalaya dapat kukunin yan. Ayan, upo. No? So dito yung mga sitaw, yung management natin dito sa pagpagapang ay konti na lang. Yan. So gapang na. Yan, nakagapang na. No? Tapos upo. So tanong, ito may pinutol pa. Nain na naman ng uod. Grabe talaga yung uod dito, guys. Ayan o. No, so pag maputol, so dito naman yan sa bagong talbos. So yan yung masaklap kasi mas madali na sana sila aakyat, matigil. No, so again, update sa sitaw, 16 days. 14 days ngayon. Tapos yung upo natin, kakasibol pa lang. No, so okay lang ba? Yan yung katanungan. Okay lang ba mag-relay cropping ng puro gumagapang? Sitaw at saka dyan may upo din dyan. Ito muna yung fibrous dito, saka 6 rows sa baba. Yun pa muna yung natamnan natin sa nauna. No, so dito may upo na. Diyan may upo. No, so doon tayo sa tanong, okay lang ba? Magtanim ng puro gumagapang. No, so again dito guys, based sa nakikita natin, yung sitaw kadalasan pag lalampas yan dito is kunti lang, no? Hindi ba yung grabe ka tapos gagawin natin yan part sa ating pruning sa sitaw. Pag umabot na dito sa atip yan, tap prune ko yan para yung sanga, doon na tayo sa sanga, no? Para maraming sanga sa sitaw, mas maraming bunga kasi limited lang tong sanga dito sa sitaw, no? Pero again papakita din natin, no, kung paano, no? So okay lang ba magtanim ng puro gumagapang? No, again sa atin kung makikita ninyo guys, napakalawak yung distance between rows, no? Tapos yung upo mas mahaba siya pag medyo mas malayo, no? Again, first time natin magtanim ng upo na naka relay cropping ng sitaw, no? So ito yung first time yung mga sitaw mahaba na, mas may nasa 2 feet na siguro at 14 days. Same lang yan lahat, no? Of course may mga madidelay pero kumbati na yan, no? So mas malawak
mas mahaba ang buhay sa upo. Pag mas malayo yung distansya. Of course, yung pagpabunga niya, when it comes to numbers, kasi pag nag 1 meter ka or 1.5 meter, ayan, almost 3 meters. Doon sa baba, may 4 meters pa doon. Kasi yung pinalagay ko ng ipot, kasi may basal yung ipot. Minamalayo, sabi ko, 4 na hakbang. Tapos hindi sinunod. Parang naghakbang, gumagano na. 1, 2, hanggang maabot ng 4 meters. No? So yan yung principle. By principle dito sa upo, mas mahaba yung buhay pag hindi siya makapal. No? Pag mas malayo yung distansya. Kasi kung makikita ninyo dun sa mga nag-uupo, no? Grabe kakapal yung dahon. No? So chances yan pag makapal na, so mahirap yung galawan sa mga talbos. Tapos papakita din natin yung pruning natin. Of course, makikita nyo may playlist ako doon sa white squash. Same lang yung management natin doon dito sa upo. Lalo na yung pruning. No? So kasi dito sa upo, yung pruning matters talaga. Dito sa lahat ng ganito, yung upo, white squash, no? Kapareho nito. Yung white squash, yung tabayag dito sa amin. So pruning matters. So may technique sa pruning. Paano ka magparami ng bunga. No, so again, itong mga sitaw natin, kusa nang gumagapang. No? Pag may bumibitaw like ganito, ito na yung patatayuin natin. O, dyan kagagapang. No? Huwag sa lupa. Ayan, gumagapang na. No? So ito yung kagandahan, practical tips at saka tipid tips dito sa dating ampalaya beds. Yung mga vines niya, pwede mo gagawing balag. No? Balag ng sitaw. Of course, pag yung ampalaya mo walang dingding, dito ka ra sa atip, so wala ka. So chances gagawa ka pa ng gapangan dito. Sa atin hindi na. Kasi walang may dingding tayo. No? So kaya yan, kusang gagapang lang yung ating mga sitaw. No, so yan yung update. Relay cropping, crop racing, sitaw plus upo dito sa ating dating ampalaya beds. Again, yung management dito ay stricto. Yung spraying every other day pa rin. So doon na tayo, once medyo malago na, mag 3 to 4 days yung spraying. Besides, yung maubos dito is dalawang 16 liter tank pa naman. Kasi mga maliliit pa. Kasi just like doon sa pinapakita natin, once maputol yan ng uod, yung main dulo niya, ay medyo matagal-tagal yung sanga niya sa paglago. No? Kaya dinikita natin kasi dito na stage, yan talaga yung main. Considering dito tayo sa dating ampalayahan. No? Plus, of course yung aphids, so far wala pa naman tayong nakita. No? Try din natin yung one shot dito. No, thanks God so far kahit walang ulan after tayo nag-drench. So far okay lang. Again, ang management natin dito, yung spraying, dikit every other day pa rin. No, so kahapon nag-spray tayo, gold pa rin. Kasi focus tayo sa uod. No, so walang fungicides kahapon. Hindi na tayo nag-fungicides. No? So yung pakain nito, again uulitin natin doon sa first pakain. Part sa ating management pag sa ampalaya beds. Next pakain nito ay tuwing may mga bunga na siya. No? Kasi napakataba ng lupa. No? So pahihigain mo lang
Diyan, kagapang na sila. No, so tapos part sa management dito sa upo. Napansin nyo, basa yan. Nagdilig tayo kahapon gamit yung hose kasi di pwede hose tuwing maliit pa, like wala pang sumisibol ganito kasi maging mas malalim yung upo. So gagawin ko nito, magdilig ako ng gamit yung balde, no? So solo tayo ngayon kasi Sunday. So dilig tayo ng mga bago nating tanim kahapon, no? So again, 3 meters yung distance. May lampas pa. Minimum dito may 2 meters. So di talaga pantay yung paglagay ng mga basal, yung mga ipot, yung itim ng ating mga partners, no? So gagawin natin ngayon part sa management sa upo. Dilig. So dyan sa medyo okay na, pwede na yan every other day dilig. So dito kasi sa wala pang lumabas, everyday talaga. No, best pa rin yung morning afternoon, no? So dito ginawa ko, hindi ko na morning afternoon yung pag dilig ng mga upo. Ano lang, every morning ako or every afternoon. So doon ako, depende sa oras ko kasi dito yung upo, ako yung nagpo-focus talaga, no? Kasi konti lang, kaya ko lang i-manage. Ano to, maximum of 700, 600 to 700 hills na upo, no? So yun lang, maraming salamat. Papakita natin yung progress dito. Okay lang ba yung upo pareho gumagapang? Relay cropping sa gumagapang na sitaw din, no? So again, mahaba tong atip natin dito, tapos puro twine, so medyo matitibay. Of course expected gaganon yan kasi considering yung upo napakabigat nun. Pero again sa atin is pag kailangan, lagay na tayo ng tuko dito. Paglagay natin ng tuko dito, no, so dapat preparasyon na rin para sa next nating land prep, para hindi na tayo mag-ulit-ulit pa. So pwede na naman tong gawin land prep dito sa gitna for ampalaya or for any other crop, no? Di ko na guys, tinamnan ng mais kasi mangyari, kasi na-anticipate natin yung mahirap yung panahon. Besides, kung magmais ako, 2 rows lang din naman, di ko naman yan uubusin yung 3-4 na rows kasi wala na akong madaanan. Tapos kung magdilig ako, tapos kung mag-spray ako gamit yung makina, wala na akong daan. So never mind na yung crop rotation. Besides, part din naman to sa crop rotation, ibang crops. So expected, ibang sakit na to. Maliban sa fungus, common nila doon sa ampalaya. Pero when it comes to insects, iba naman yung makikita nating kalaban dito. No, so yun lang, maraming salamat. Happy New Year sa lahat. Yun ay December 31. Bukas, bagong taon na. Bagong pag-asa, no? Laban lang sa mga pagsubok sa ating buhay dito sa pagpa-farming. I know, di madali. Walang madali, no, sa atin. Grabe yung 2023, no? So simula October hanggang December naka-harvest tayo. Last week pa, no? So grabe talaga yung naranasan nating paghihirap. Pero again, laban lang at saka patuloy lang. No, so yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo. Apa naigsaba kay manuon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord. So meron akong faucet dito guys, tapos pag malayo na dalhin ko doon sa baba, may hose ako, may baril ako doon. God bless everyone. Thank you Lord. Upo dito rin, upo. Layo talaga.
Pero dito mas malayo, mas okay. Mas mahabang buhay. God bless everyone. Thank you Lord. Happy New Year.